So, yun po guys, ayan, magandang araw po sa lahat. So, another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po tungkol dun sa, sa lakas po ni Krishna kasi nga po, dun sa kanyang Facebook page na Krishna Mahusay V2 is nag-post po siya doon ng nagbubuhat po siya ng parang Durabox po yata yun. Na alam po natin na napakabigat po nun, although na plastic po yun. Pero solid na plastic kasi yun, tsaka makapal na plastic, so mabigat po talaga yun. At the same time, yung sa vlog din po niya, na nagbuhat po siya ng napakalaking drum, which is napakabigat po talaga nun. I know naman is kayang-kaya naman yung buhatin, especially ng mga lalaki, pero sa mga babae is bibihira lamang po yung mga babae na kayang buhatin po ang ganoong klaseng mga bagay. Kasi nga, inuulit ko, kahit na plastic lamang po ang mga bagay na iyon, pero solid kasi na plastic yun, mga matitibay, mga makakapal na plastic, kaya possible na mabigat po talaga. Pero talagang kinaya po ito ni Krishna, talagang kumbaga napakalakas po niya, talagang ipinakita po niya ang kanyang lakas. Dati pa lang naman is alam na po natin kung gaano kalakas na babae itong si Krishna talaga, di ba? Nabubuhat siya ng mga kahoy, uling, tsaka iba't iba pa pong mga gawaing panlalaki kinakaya po niya. And then sa ngayon sa pag-prepare nga po niya or sa pag-aayos nga po niya sa kanyang farmhouse is yun nga po, muli po nating nakita or muli po nating namasdan ang lakas po talaga ni Krishna. Kaya talagang nakakahanga itong si Krishna guys. Talagang matasabi natin na Wonder Woman talaga itong si Krishna. Superwoman, superhuman, ganoon. At talagang ibang-iba po siya sa ibang mga babae guys. Kasi yung ibang mga babae hindi talaga susubukin na gawin po ito. Kasi yung ibang mga babae, hindi man lahat pero may iilan talaga na arte. Kumbaga yung makapagbuhat nga lang ng napakagaan lamang po na bagay is nagiging OA na masakit yung kamay, bigat, ganito, ganyan. Pero si Krishna wala siyang ganong klaseng ka-OA-han or ka-etchusan sa buhay. Talagang kung walang ibang makapagbuhat ng mabigat na bagay is talagang binubuhat po niya ito. Ganoon pong klase na babae si Krishna. Talagang sanay kasi siya sa mga gawaing panlalaki. Although marunong naman siya sa mga gawaing pambabae, pero mas nasanay po siya sa mga gawaing panlalaki. Kasi nga ito po yung nakagisnan po niya since bata pa po siya. Yung mga panggagawaing panlalaki, yung mga pagbubuhat ng mabibigat na bagay, so talagang kinakaya po niya ito. At ito po yung nakagisnan po niya simula noon pa man. Kaya sobrang nakakahanga po talaga si Krishna. Although may iilan lamang po na nag-aalala nga po sa kalagayan ni Krishna since babae nga po siya. So about sa mattress po yata yun. So hindi ako masyadong familiar dun kasi lalaki naman po ako. Pero yun nga, may mga payo po sa kanya na kung hanggat maaari iwasan po niyang magbuhat nga po ng mabibigat kasi nga po makakasira po ito sa po niya, kalusugan, ganito ganyan, di ba? So, minsan lang din naman siguro nagbubuhat si Krishna ng mabibigat na bagay, guys. Just like sa pag-aayos po niya sa kanyang bahay. So, siguro walang ibang magbubuhat kasi busy po ang lahat. Kaya napilitan po siya na lamang po ang magbuhat. At patunay lamang po ito na talagang napakasipag na tao ni Krishna. Taliwas po ito sa mga sinasabi ng mga bashers na tamad si Krishna, ganito, ganyan. Yung mga sinasabi ng mga bashers pa na walang basihan, walang kapuluhan. At kumbaga hindi nyo naman laging kasama si Krishna, hindi nyo naman laging nakikita yung ginagawa ni Krishna. So paano yun nasasabi na tamad si Krishna, di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi tamad si Krishna, napakasipag po niya, napakamatulungin yung mga bagay nga po na gawaing panlalaki katulad nga po nito, di ba? Is ginagawa po niya. So ibig sabihin hindi siya tamad at talagang masipag po siya. Kaya tigilan na po ninyo yung pagsasabi na tamad si Krishna, ganito, ganyan. Kasi mas tamad pa kayo kasi wala kayong ibang ginawa kundi nakatutok sa cellphone nyo, naghahanap ng mali ni Krishna, tapos binabash nyo. Mas tamad po kayo, di ba? Kumpara kay Krishna na ginagawa lahat ng mga bagay para maiahon ng pamilya sa kahirapan, kahit na nahihirapan na siya, kahit na sobrang bigat ng kanyang daladala. Kumbaga, sobrang bigat po ng daladala po niya sa kanyang kalooban, at the same time sobrang bigat po ng pinapasan po niya ng mga bagay katulad ng ganito, pero kinakaya po niya para sa kanyang pamilya. At patunay po yun ng kasipagan po niya at hindi po yun patunay na isa siyang tamad na tao, hindi po ba? So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Neneng Villasante, grabe sobrang lakas mo be, kaya kahit kanino kay kumpara no match sa iyo, nasa iyo na lahat. Maganda, mapagmahal sa pamilya, mabait, masipag,
napaka-rare mo na babae, baka noong past life mo lalaki ka talaga, hehehe, joke lang, I love you. Ibig sabihin niya is past life, yung nakaraang buhay daw po ni Krishna, baka lalaki daw po siya. Kaya yung ginagawa po niya ngayon is puro panlalaki na mga gawain. Kumbaga, iniisip siguro ni ma'am na reincarnated na tao si Krishna from past life to this life ngayon bilang isang Krishna mahusay na peking Koreana na napakaganda. Anyway, totoo naman po yun na nasa kanya na nga po ang lahat, kagandahan, kabutihan ng puso, pagmamahal sa mga tao, sa pamilya, mabait, masipag. Kumbaga, bibihira lamang po yung katangian ni Krishna po. Kaya no need na i-match or ikumpara po siya sa ibang mga tao kasi nga yung bawat tao po dito sa mundo is may kanya-kanyang katangian po. Meron tayong uniqueness kumbaga sa bawat isa at ginawa tayo ng Diyos na magkakaiba talaga. Maaaring meron siyang ganito na wala yung iba at maaaring meron yung iba na wala po tayong ganoon, di ba? So talagang magkakaiba-iba po tayo. So ito po, next. Lelibet Danabar, ang lakas naman ng Krishna mahusay, Vito ganda, pero huwag masyado magbuhat ng mabigat, baka bumaba, matres mo tulad sa akin. Kaya lagi masakit ang puso ko, lalo na kung meron. Payo lang, be. Yun nga po yung mga payo ng mga babae, mga nanay, mga lola, mga titas na yun nga, wag lamang masyado magbuhat ng mabigat si Krishna kasi nga bababa daw po yung matres po niya. At isa daw po yun sa reason kung bakit sumasakit po ang puso po niya kapag kumbaga dalaw days po niya. Dalaw days pa tawag doon. Basta yun na po yun. At yun nga, sana is makinig lang din po siya. Pero inulit ko nga, parang paminsan-minsan na naman po siya nagbubuhat ng mabibigat po kapag walang ibang magbubuhat po talaga. So, no choice na siya. Since kaya naman niya, so ginagawa po niya. Lolet Cadiente, kahit pabayay ang lakas, lalaki ang taglay ni Inday Krishna, kaya lahat na makakaya niya, todo ako para kay Krishna. O nga po babae yung katawan pero lalaki po yung lakas ni Krishna. Talagang kakaiba po siya, kaya sobrang nakakahanga po talaga siya. Feli Escover, nakakabilib ka talaga Krishna, napaka down to earth mo. Imagine ikaw gumagawa ng mga ganyan, alang kaarte-arte, lahat kinakaya. O nga po, walang kaarte-arte po talaga. Inulit ko kung ibang babae po yun, maghahanap talaga yun ng lalaki na magbubuhat po nun kasi mabigat po yun Pero si Krishna, no need na maghanap ng ibang lalaki kasi kayang-kaya naman niyang gawin nyo So bakit maghanap, diba, kung kaya naman niya, diba? Myrna Fang, tunay na malakas ang ating Krishna natin. Ingat paminsan at huwag masyado magbuhat ng mabigat. Ingat, concern lang, mahirapan ka magka-baby yan. Ayan. So ipagpray po natin naman na huwag sanang maapektuhan po yung ganoong mga bagay po sa kanya. Pero yun nga, mas okay na din po yung mag-iingat na lamang din. Kasi delikado din naman siguro sa gaya nga po ng sinasabi nga po ng mga kababaihan na sumusuporta sa kanya. Marilo Marcos, halaka Krishna ganda, nagmala, lalaki ka na dyan Mag-ingat sa mga ginawa mo, alam namin busy ka, pag-ayos at yung birthday nyo ni Sarah is almost na. Always take care lang kayo, God bless. Yung birthday ni Sarah tapos na yung noong August 18. So pumasok to po si Sarah sa school kasi syempre alam naman ni Sarah na yung kanyang birthday celebration is 26 na kasabay ng kanyang ate, kaya pumasok siya sa school. And yun nga, malapit na po yung birthday ni Krishna. I believe 4 days na lang at mag-birthday na po siya, kaya abangan po natin yung mga possible na magaganap po sa kanyang kaarawan. Elsa Kurom, ang lakas mo magbuhat Krishna, hanga talaga ako sa'yo, kaya idol kita maganda na, masipag pa, the best ka talaga, advance happy birthday. O nga po, maganda na, masipag pa, malakas pa. Talagang kayang-kayang buhatin yung mga mabibigat na bagay. Baliwala po yun sa kanya, kayang-kaya po niya Arlene Pinay, ayan lang, babae ka ba o lalaki? Grabe, nakaka-inspire ka dahil Krishna, daig mo pa mga totoong lalaki, pero dahan-dahan lang sa mga mabibigat kasi mahirap pag bumaba matres mo, sobrang sakit iyan, lalo na pag mayroon ka. By the way, congratulations, malapit na matapos bahay mo, advance happy birthday. Actually, babae po yan si Krishna, guys. Sinabi naman po niya yun, diba, na babae po siya. Talagang yung galaw po niya is pangalaki lamang po kasi yun ang nakasanayan po niya. But it doesn't mean na yung galaw po niya, yung mga ginagawa po niya is pangalaki, is lalaki na po siya. Siyempre, babae po yan siya. At ang puso po niya is babae talaga. Pero yung kanyang lakas is panglalaki. Ganoon po siya. Napaka-unique, diba? Ana Villavira, wow, nakakabilib naman. Alam mo dahil, Krista, maswerte ang mga pangasawa mo kasi nasayo na ang lahat. Mabait, mapagmahal sa pamilya, masipag, kahit trabaho, pangalaki, kayang-kaya mo. Tuloy mo lang dahil, Krista, ang kabutihan mo, lalo kang pagkapalain ni God. Talagang totoo po yun, talagang po. Napakaswerte po ng lalaking mapapangasawa po niya kasi nasa kay Krista na po ang lahat
Kaya abangan po natin. Kaya pag-pray po natin na sana makahanap po siya ng lalaki na karapat-dapat din po sa kanya. So, yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.